ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Isang mapagpalang araw sa iyo ulit, Sir Casper, at sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Ito naman po ang ikalawang bahagi ng kwento. Hindi ko po ito personal na karanasan. Kung hindi, isa ito sa mga kwento sa akin ni Tio Ruben noong magtungo kami sa kanilang bahay sa Beringan. Tawagin niyo na lang sa pangalang Ador ang nakaranas nito. Isa siyang waiter sa maliit na pwesto sa Pampanga at kasama niya ang mga kaibigan na sina Alex at Romel. Minsan ay niyaya silang dalawa ni Romel sa nalalapit na piyesta sa Samar kung saan ito nakatira. Nasa isang lugar na barangay na hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lokasyon bilang pagrespeto sa mga residente doon. Natuwa si Ador dahil mahilig siyang sumama sa mga galaan at importanteng okasyon, lalo't pat piyestahan. Wala naman siyang intindihin at binata siya, at isa pa, malayo siya sa kanyang pamilya. Umuupa siya sa boarding house, kaya malaya niyang nagagawa lahat ng bagay na nanaisin niya. Magkakasabay silang nagtungo sa Samar, at nang makarating sila sa lugar ni Romel, ay namangha sina Ador at Alex sa mga makukulay na banderitas sa bawat kabahayan. Subalit parang ordinaryong araw lamang noon. Pero sa paliwanag ni Romel ay nag-uumpisa ang kasiyahan sa ganap na hating gabi, at natanong pa niya ang dalawang kaibigan kung mahilig silang sumali sa mga palaro tuwing may piyesta. Tumugon si Ador at nabanggit niya na magaling siya sa karera ng sako at relay. Samantalang si Alex naman ay magaling sa palosebo. Sa puntong iyon ay natuwa at namangha sa kanila si Romel. Natiyak nito na maaaliw sila sa mga inihandang palaro ng mga tao sa pagsapit ng pagdiriwang ng piyesta. Nang makapasok sila sa bahay ni Romel, ay kaagad bumungad ang kanyang ama na si Mang Enteng. Nagmano sila bilang paggalang at ngumiti ang matanda sa kanila. Tuwang-tuwa ito dahil may bisitang nakasama si Romel para sa pagdiriwang ng piyesta. Tiniyak niyang mag-i-enjoy sina Ador at Alex at hindi sila mabibitin sa mga inihandang palaro sa pagsapit ng hating gabi. Madali siyang nakasundo ng dalawang binata dahil masayahin at magiliw siya sa mga bisita. Napakarami niyang kwento sa magkaibigan. Pero hindi nagtagal ay inuutosan sila nitong magtungo sa kusina para makilala ang bunsong kapatid ni Romel na si Sarita. Pumunta silang magkakaibigan sa kusina at naamoy nila ang masarap na niluto. Mukhang pinaghahandaan ng kapatid ni Romel ang kanilang pagdating. Tinawag ni Romel si Sarita na abala sa pagluluto. Nakita ni na Alex at Ador ang magandang hubog ng katawan nito, kaya naisip nila na baka maganda rin ang mukha niya. Tumigil sa pagluluto si Sarita nang marinig ang tinig ng kanyang kapatid, at pagkatapos ay humarap siya sa kanila at doon lalong humanga si Ador sa dalaga. Napakaamo ng kanyang inosenteng mukha at parang isa siyang anghel na hulog ng langit. Yumakap siya kay Romel at bumati sa dalawang magkaibigan. Kasunod ay nakipagkilala. Napakalambot ng kanyang mga kamay at napakabango pa niyon. Hindi maalis ni Alex ang tingin niya kay Sarita at malawak ang pagkakangiti niya.
Kaya naisip ni Adorna na humaling ang kaibigan niya sa dalaga. Subalit napansin ni Adorna pasulyap-sulyap sa kanya si Sarita at pasimpleng ngumingiti. Hindi niya maitago sa sarili ang paghanga sa dalaga. Kahit nahihiya siyang magpakita ng motibo dahil nire-respeto niya si Romel. Biniro pa siya ni Alex at tinawag siyang bayaw. Kaya pabiro siyang sinikmuraan ni Romel. Tumigil lamang ang asaran nila nang maluto na ang niluluto nito at nagsalo-salo sila sa mesa para kumain. Panay ang pagtatanong ni Alex kay Sarita at halata ni Adorna talagang may pagtingin siya sa dalaga. Kaso, patingin-tingin din kay Ador si Sarita at inaalok pa siya nito na kumain na ng niluluto niya. Ayaw mang isipin ni Ador na may lihim sa kanyang pagtingin si Sarita, pero madalas siyang nahuhuling nakatingin sa kanya na para bang gustong sabihin, subalit ngiti lamang ang naitutugon niya. Hindi na lang nagpahalata si Ador, bagkus ay nakapagkwentuhan siya kay Mang Inting, parang lumihis ang atensyon niya. Sumapit ang hapon at sumaglit silang magkakaibigang lumabas ng bahay para magpahangin. Nagulat si Ador nang makita ang anino ni Alex na pugot ang ulo. Kumisap-kisap mata siya, subalit talagang wala itong ulo sa refleksyon sa anino. Pinapaniwalaan ng mga matatanda at pamahiin na masamang sinyalis ang aninong pugot ang ulo, dahil siguradong may malaking kapahamakan ang mangyayari sa taong iyon. At ang mas masakla pa ay mauwi pa sa kamatayan. Gusto sanang sabihin ni Ador kay Alex ang kanyang nakita upang maagapan at maiwasan nila ang kung anumang panganib na naghihintay sa kaibigan. Subalit pinapangunahan siya ng kaba at takot na hindi siya paniniwalaan ni Alex at isipin pa na nasisiraan siya ng ulo. Kaya pinili na lamang niyang manahimik. Kinagabihan, pagkatapos kumain ng hapunan ay pinatuloy sina Ador at Alex ni Romel sa dalawang magkatapang magkabukod na silid at pinagpahinga. Pero sinabihan na gigising sa hating gabi para maipagdiwang ang kapiyastahan. Medyo nawiwarduhan si Ador dahil bukod tanging kakaibang pagdiriwang ng kapiyastahan doon. Kung sa ibang bayan ay isinasagawa ang piyesta mula umaga hanggang gabi, doon naman ay kabaliktaran. Dapat ay maingay at nagkukumahog na ang mga tao sa pagluluto, pagdedekorasyon, pagsasagawa ng palaro at pag-iimbita ng mga panauhin. Subalit, ang napuntahan nila, napakatahimik ng buong bayan at parang ordinaryong araw lamang iyon. Gayunpaman ay pumasok na sila sa kani-kanilang mga silid at nagpahinga. Subalit hindi dinalaw ng antok si Ador, lalo pat may kaganapang mangyayari. Nananatili siyang nakahiga habang mulat ang mga mata. Nakatingala siya sa kisame habang hinihintay ang hating gabi. Halos hindi rin siya dalawin ng antok, kaya dahil sa kakaibang pananabik na nararamdaman. Hindi rin niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nakarinig sa Ador sa labas ng mga ingay at kaluskos. Saglit niyang binuksan ang bintana at lumikha iyon ng kaunting sewang. Nakita niya sa may tagiliran ng bakuran na may parang mga nagpuprosesyon. Napasulyap siya sa mukha ng mga tao at ganoon na lang ang ikinagulat niya at halos ikatayo ng mga balahibo niya sa buong katawan. Dahil ang mga tao sa prosesyon ay mapuputla ang mga kulay. Nagtataglay sila ng nanlilisik na mga mapupulang mga mata, habang maiitim ang kanilang mga labi
na napapalibutan ng malalapot na laway. Nakasuot sila ng kapa at abitong kulay itim habang umuusal ng kakaibang lingwahe. Isinaradong mabuti ni Ador ang bintana at habol hininga siyang napaupo sa kama. Isa pa sa kinakatakutan niya. Ang bumukas ang pinto at lumitaw si Romel sa kanyang harapan. Naabot langit ang ngiti sa mga labi nito. Ador, halika na at mag-uumpisa ng pagdiriwang natin ng piyesta. Huwag ka nang umupo lamang dyan at sumama ka na sa akin. Tumayo at umalis sa kama si Ador. Tsaka siya nagsalita. Romel, anong klaseng mga tao ang nakita ko sa prosesyon? Mga tao pa ba sila? Ano bang klase ng pagdiriwang ang mayroon ng kapiyastahan ninyo? Ginagood time mo lang yata ako eh. Di na ako sasama sa iyo sa susunod. Wika ni Ador. Napakunot na si Romel. Anong pinagsasabi mo, Ador? Mukha ba akong nagbibiro sa iyo? Halika na at siguradong masasabay ka sa mga inihandang palaro. Nasaan si Alex? Tanong ni Ador. Nauna siya. Halika na. Pamimilit ni Romel. Hindi kaagad nakapagsalita si Ador, bagkus ay napatulala siya at para bang naniga sa kinatatayuan nang biglang tumalim ang ekspresyon ni Romel at may sininyasan siya sa labas ng pinto. Mga kasama, pagtulungan ninyong kunin si Ador at mukhang nagmamatigas pa siya. Susunod na lamang ako sa plaza. Utos ni Romel. Biglang lumitaw sa harapan nila ang tatlong lalaki na tila mga kulto. Sa apilitan nilang kinuha si Ador. Nagpupumiglas ito subalit mas malalakas ang mga nilalang na may hawak sa kanya. Nang lumagpas siya kay Romel ay muli siyang nagsalita. Hayop ka, Romel. Saan mo ako balak ipadala? Litanya ni Ador. Hindi sumagot si Romel. Bagkus ay humalakak siya ng malakas bago na ilabas ng silid si Ador. Nakarating sa malawak na plaza si Ador at kitang-kita niya na may 10 lalaking nakagapos sa bawat poste habang ang iba ay abala sa paghihiwa at pagtatadtad ng mga gulay. Dinala si Ador sa tabi ni Alex at pagkatapos ay isa-isang pinakawalan ang mga binihag na lalaki. Bumulong si Ador kay Alex. Pare, anong klaseng lugar ito? Tumugon si Alex. Tinatawag nila itong plaza at sa tingin ko ay dito na tayo kakainin at mamamatay. Mga aswang ang mga taong naninirahan dito at mukhang tayo ang gagawing premyo sa palaro. Seryosong napatingin si Ador kay Alex. Kinakabahan siya sa mga sinabi nito. Hindi niya sukat akalaing magiging malakim ang kahahantungan ng mga buhay nila sa pagsisimula ng piyesta. Naalintana ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating sina Romel at Sarita na katulad ng iba ay nakasuot ng kapa at abitong itim. Ano ba yung abito? Hindi ko alam yun. Nagsalita si Romel sa may bulwagan. Simulan na natin ang palaro. Simple lamang ang layunin ng palaro. Lahat ng mga bihag ay pakakawalan at tatakbo sa abot ng kanilang makakaya. At hahabulin sila ng mga naatasang aswang. Kapag naabutan sila ng mga aswang, ay iyong mga nahabol nilang tao ang kanilang premyo at kakainin. Nag-uusok sa galit si Alex, pero pinakalma siya ni Ador. Pinakawalan ang unang bihag, pagkatapos ay sinundan siya ng aswang. Nakakapangilabot at talagang makapigil hininga. May dalang palaso ang aswang at sinipat niya ang lalaki pagkatapos ay pinatamaan. Sumapol iyon sa kanyang dibdib.
Tumalsik ang dugo at napabagsak siya sa lupa. Kinarga siya ng aswang bilang premyo. Dumadugong-dong ang kaba sa dibdib ni Ador at Alex habang isa-isa nilang pinapanood ang mga pinapakawalang bihag na nakikipagtagisan ng bilis at liksi para manalo sa palaro. Subalit hindi sila umubra sa lakas ng mga aswang. Mayroon pang bihag ni sinampal ng aswang at tumalsik ang dugo nito mula sa ilong at bibig. Pinanood nila ang huling bihag na medyo brutal ang pagkakamatay. Inabutan siya ng aswang at walang habas na hinataw ng asarol sa ulo at pagkatapos ay sinakal pa sa leeg gamit ang kadena. Sumirit ang masaganang dugo at kasabay niyon ay nalagutan ng hininga ang bihag bago binitbit ang aswang. Naubos ang walong bihag na isinahog sa malaking kawa na may lamang umuusok na tubig. Pinagsabay sina Alex at Ador na pakawalan ng mga aswang. Isa sa mga humabol sa kanila ay isang matikas na aswang, pati si Romel. Mabuti na lamang at nadukot ni Ador sa bulsa niya ang tansong lanseta na ipinamana sa kanya ng yumaong albularyong lolo at may basbas ng kanilang angkan. Inilabas niya iyon bilang sandata upang mapatay si Romel, pati ang matikas na aswang na humahabol sa kanila. Kung saan-saan sila dumaan ni Alex hanggang sa tumarak sa dibdib pati sa ulo ni Alex ang dalawang palaso. Napalugmok siya sa lupa at nang lumapit sa kanya si Ador ay tumulo ang mga luha nito nang makitang dilat na namatay ang kaibigan niya. Iyon pala ang sinyales at mga aswang pa ang nakapatay sa kanya. Nagsisisi siya na hindi man lang nailigtas ang kanyang kaibigan. Kung naagapan sana ang lahat at mas pinili nilang tumakas bago pa niya nakita ang prosesyon ay tiyak na nasa mabuti na silang kalagayan. Galit na galit si Ador at hinintay niyang dumating ang dalawang aswang. Bumangon siya at inihanda ang sarili. Sa pagkakataong iyon ay sumalida ang matikas na aswang pero hindi niya nahagip si Ador dahil mabilis itong nakailag. Umiwas siya sa mga kamao nito dahil ayaw niyang mapatulad sa mga naging biktima ng mga aswang. Inilabas niya ang lanseta at sinaksak sa tigkabilang tagiliran ng aswang. Pagkatapos ay sinaksak pa sa tiyan ng 3 beses bago ito napaluhod at tumigil sa pakikipaglaban. Sumuka ng dugo ang aswang bago bumulagta sa lupa. Ganti ko iyan sa pagpatay mo sa kaibigan ko. Diablo ka. Mabuti na lamang at napatay kita. Bulyaw ni Ador. Nasilayan niya ang paparating na si Romel, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Walang hiya ka. Itinuring ka naming kaibigan at kapatid ni Alex. Tapos ganito ang gagawin mo sa amin. Isa ka palang kaibigang putek at wala kang kasing sama. Ano bang nagawa namin sa iyo para tartuhin mo kami ng ganito? Napatawa si Romel. Kaibigan. O sige, aminin ko na. Modos ko lamang ang lahat at hindi ko talaga kayo itinuring na kaibigan. Planado ko ang lahat kaya lumapit ako sa mahihinang klase at madaling magtiwalang tatanga-tangang mga nilalang. At ngayon, magkakasubukan tayo kung sino ang magwawagi sa larong ito. Inilabas ni Romel ang mahahaba at matutulis niyang mga kuko habang umaatake siya kay Ador. Pero madali itong makailag at mabilis gumana ang utak. Nahirapan si Romel na makaisip ng taktika pero may mga pagkakataong nagagalusan niya si Ador. Subalit saksak ang iginanti nito sa kanya. Panay sugat at saksak si Romel pero hindi pa rin siya natinag. Kaso ay nagpambuno sila ni Ador at sa pagkakataong iyon ay nasaksak siya nito sa tagiliran. Pagkatapos ay itinulak ng malakas kaya tumalsik ito sa malayong dako.
Paika-ikang tumakbo si Ador nang mamataan ang paparating na mga aswang na nakakita sa ginawa niya kay Romel. Dumiretso siya sa pagtahak sa daan hanggang sa mabungko niya si Sarita. Balak din sana niyang atakihin ito. Subalit nagulat siya nang hiwain ito ang sariling palad at ipinahid sa kanyang katawan ang dugo nito. Nabanggit ni Sarita na ang dugo niya ay magsisilbing tagabulag ni Ador upang hindi siya makita at maamoy ng ibang aswang. Nasabi rin niya ang daan palabas sa plaza at pagkatapos niyon ay niyakap niya ng mahigpit si Ador bago nagpaalam. Nagpasalamat si Ador at napagtanto niya na may gusto sa kanya si Sarita, pero hindi sila maaaring magkagustuhan dahil sa kanilang sitwasyon. At iyon na din ang huling sandaling nagkita at nagkasama sila. Paika-ikang lumakad palayo si Ador hanggang sa makarating siya sa may kabahayan at hindi niya malaman kung saan patungo. Umakyat siya sa puno at doon niya nakita ang malawak na kapaligiran. Kitang-kita niya sa tuktok na malapit na pala siya sa arkong labasan ng baryo. At sa di kalayuan ay kitang-kita niya ang mga aswang na inaamoy-amoy ang paligid at hinahanap siya. Bumaba siya sa puno at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalabas siya sa arko. May mangilan-ngilang mga tao ang sumalubong sa kanya at nagtanong sa nangyari sa kanya, kaya isinawalat niya ang nangyari. Hati-hati ang reaksyon ng iba at hindi naniniwala sa naganap sa kanya, pero masaya pa rin siya dahil nakaligtas siya sa mga aswang. Hindi nga lang niya naprotektahan si Alex, pero naipaghiganti niya ang pagkamatay nito. Takang-taka din ang mga tao kung anong piyestahan ang sinasabi niya. Tinuro naman niya kung saan banda at sinabi din ng mga residente na walang nakatara doon dahil bakanting kagubatan iyon at delikado doon dahil marami daw nakatira na mga engkanto. Totoo daw na maraming nakatira doong engkanto at marami nang nawawalang tao doon. Sa kabutihang palad, may mag-asawang nagpatuloy sa kanya sa maliit nilang dampa. Kapwa mga magsasaka at wala na silang kasamang anak sa bahay nila. Pilar at Enriquez ang kanilang pangalan at medyo malapit sila sa bayan. Naniniwala sila sa mga aswang at sa mga kakayahan na mga itong pumatay tuwing araw ng piyesta. Doon pa man ay napapabalita ng may mga nagpiyesta doon na nakatakas. Pero nakakapagtaka naman kapag pinuntahan nila ang lugar ay walang tao maski isa ang nakatira doon. Naging biktima din pala ang pamangkin ng mga ito. Napatay naman ng pamangkin ang mga humahabol sa kanyang mga aswang. Subalit hindi niya siya sinikatan ng araw. At bago siya nakalabas sa arko ay nalagutan na siya ng hininga. Nagpapasalamat naman si Ador dahil sa tulong ng lanseta ay nailigtas niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, inihatid siya sa sakayan ng mag-asawa at nagpasalamat siya sa kabutihan ng mga ito. Matagal ang biyahe ni Ador at maraming masasakit na alaala ang pumukaw sa kanya. Nang makabalik siya sa trabaho, ay hindi niya maipaliwanag ang tunay na nangyari kay Alex. Kung hindi pa siya pinilit ng boss niya ay hindi siya magsasalita. Laking gulat niya na pinapaniwalaan siya nito dahil may karanasan din pala ito sa lugar na iyon. Noong minsan siyang magawi para mag-outing kasama ang kanyang mga katrabaho. Mabuti na lamang at may tumulong sa kanilang matanda, kung hindi ay nayanggaw pa sila. Lumipas sa mga araw ay hindi na bumalik sa trabaho si Romel. Duda niya ay natakot na itong bumalik dahil alam niya ang lihim nito. Pero masaya na rin si Ador na hindi na nagpakita pa si Romel. Natahimik na rin ang buhay niya. Nagdaan ng 1 taon at nagkaroon siya ng bagong katrabaho sa katauhan ni Risa. Maganda at mahinhin ang dalaga at nagkaroon ng interes sa kanya si Ador.
Kaya niligawan siya nito pero naggulat si Ador nang malaman na bukod sa kanya ay may iba pa palang nanliligaw dito. Ipinaalam sa kanya ni Risa na ang binata ay nagngangalang Romel na nagtatrabaho sa isang pabrika at iniimbita siya nito na dumalo sa piyesta sa Samar. Dahil doon, dubagong dumuli ang malalakas na kaba sa dibdib ni Ador na nasa panganib ang buhay ng kanyang nililigawan. Sinabi ni Ador sa kanya ang lahat at hindi naniwala si Risa. Pinayuhan pa siya nito na huwag magbentang ng walang ebidensya. Hindi na siya nagpumalit at baka lalo siyang mapahiya. Pero malakas ang kutob niya na si Romel iyon na isang aswang, ang dati niyang katrabaho. Hindi mapalagay si Ador sa araw-araw sa tuwing naririnig niya ang mga usapan ng mga magkakaibigan na magtungo sa piyestahan. Ramdam nila ang mga kasabikan ng mga ito na makapag-outing. Nagawa pa siyang imbitahang sumama ni Risa, pero tumanggi siya. Sumapit ang araw ng Sabado kung saan nalaman ni Ador kay Risa na tumuloy sila ng mga kaibigan niya papuntang Samar. Kasama si Romel, kung kaya't sinundan sila nito at bumiyahe siyang mag-isa. Hinanap niya ang bahay ng mag-asawang Pilar at Enriquez. Nang matagpuan niya ang bahay, ay inabutan niya ang isang lalaki na may kasamang babae. Tinanong sila ni Ador kung nasaan ang mag-asawa at nabanggit ng lalaki na pumunta ang mga magulang niya sa Zamboanga upang bisitahin ang kanyang bunsong kapatid. Nagpakilala siya bilang Kanor at ang babae naman ay bilang si Telma na kanyang kabiyak. Kasama nila si Natoy na bunsong kapatid ni Telma. Inutusan lamang nilang bumili sa tindahan kaya wala ang pasyensya nito. Nang makipagkilala si Ador at masabi niya ang relasyon sa mga magulang ni Kanor, ay natuwa ito at pinatuloy siya sa kanilang bahay. Pinagsilbihan siya ng mag-asawa at pagdating ng katanghalian ay dumating si Natoy at nakasalamuha siya ni Ador. Maganda naman ang naging pagkikitungo ni Ador sa pamilya, kaya naman naging madali sa kanila ang magtiwala sa isa't isa. Nabanggit niya sa mga ito ang layunin niya sa pagbabalik sa lugar na iyon. At sa puntong iyon ay nangamba si Kanor. Suhestyon nito na huwag nang magtungo si Ador sa bahay ni Romel dahil ayaw niyang mapahamak ito. Pero pinakalma siya ni Ador at sinabihang huwag siyang alalahanin dahil mayroon siyang sandatang panlaban sa mga aswang at ipinakita niya ang lanseta. Namangha si Kanor at Natoy at nasabi nilang kung mapapahamak man si Ador ay handa nilang tulungan ito. Nagpasalamat si Ador at binalak niyang magtungo sa bahay ni Romel upang mabisita si Risa at malaman niya ang kalagayan ng mga ito. Sumapit ang hapon at nagbakasakali si Ador na pumunta sa bahay ni Romel. At mula sa bakuran ay nakita niyang lumabas si Risa kasama si Joshua. Nagpagkita si Ador at sininyasan niya ang mga ito na magtungo sila sa di kalayo ang mataas na punong kahoy. Doon sila nag-uusap-usap na walang nakakakita sa kanilang ibang tao. Nagtaka pa si Risa kung bakit napunta doon si Ador. Napag-alaman ni Ador, naggaganapin ang piyesta sa ganap na hating gabi. At pakiramdam ni Ador ay mauulit na naman ang malagim na pangyayari. Kaya hinikayat niya na sumama sa kanya ang mga ito. At paulit-ulit niyang ipinaliwanag sa kanila ang totoong pagkatao ni Romel at ng pamilya nito. Pero naguguluhan pa rin si Risa. Pero naniniwala sa kanya si Joshua. Nakipagkasundo sila kay Ador na makikipagkita dito bago sumapit ang hating gabi sa may tapat ng puno ng akasya. At dahil doon ay nakarinig sila ng kaluskos mula sa may pinto ng bahay. At nakita ni Ador na papalabas si Romel, kung kaya't nagmamadali siyang kumaripas ng takbo palayo para hindi siya maabutan nito. Pagkabalik niya sa bahay ni Kanor, ay bumuo sila ng plano at kusang sasama si Natoy kay Ador.
para iligtas ang mga kaibigan nito. Bagamat delikado, ay alam naman ni Canor ang kakayahan nito sa pakikipaglaban sa mga aswang kahit na binatilyo pa ito. Naglabas si Natoy ng itak, talandro at kalmin de gera. Pagkatapos ay taimtim siyang umusal ng mga buhay na salita. Hinintay nila ang hating gabi at bago pa sumapit ang hating gabi ay lumabas na sila ng bahay at nagpaalam na sa mag-asawa. Bumalik ang mga alaala ni Ador sa nagdaan niyang karanasan sa Beringan. Kinakabahan man, ay hinintay nila Ador at Natoy ang magkakaibigan. Kabilugan noon ng buwan at talagang maliwanag ang buong paligid. Maririnig ang mga kuliglig sa paligid, pati ang huni ng mga ibon na panggabi. Medyo lumalamig na din ang ihip ng hangin. Nakita nila na unti-unting lumalabas sa likod bahay si Larissa at ang iba pa nitong mga kasama. Kaso nang malapit na silang makarating sa may akasya, ay natanaw ni na Ador at Natoy ang prosesyon na ilang bloke na lamang ang layo, buhat sa bahay ni Romel. Kaya nagkagulo sila at tinutusan sila ni na Ador at Natoy na magmadali. Kaya kumaripos na sila ng takbo, dala ang kanilang mga bagahe. Kaso ay lumabas ng bahay si Romel, kasama ang dalawa pang maskuladong mga lalaki. Nakasuot ito ng itim na kapa. Naabutan ng mga ito si Joaquin at sinikmuraan bago hinila. Nailigtas ni Natoy at Ador ang mga magkakaibigan, pero hindi nila nakuha si Joaquin. At sa kasamang palad, ay sinundan pa sila ni Romel at iba pang mga aswang. Nagpatuloy sa pagtakbo ang magkakaibigan, subalit maliliksi at mabibilis ang mga aswang. Nakuha nila si Cynthia at Marvin, kaya inilabas na nila Natoy at Ador ang kanilang mga sandata. Subalit mas malalakas ang mga aswang at hindi nila magawang maagaw ang mga nabihag. Kung kaya't minabuti nilang magtungo sa bahay ni Canor. Napagtagumpayan naman nilang makalabas at makalagpas sa may arko. At nang makarating sila sa bahay, ay minabuti ni na Ador at Natoy na iwanan na muna sa pangangalaga ni na Canor at Telma ang mga natitirang magkakaibigan. At iligtas nilang dalawa ang mga nabihag na mga aswang. Lumapit si Risa kay Ador at mukhang nag-aalala. Pero kasabay niyon ay nagpasalamat siya. Humingi ng tawad sa hindi paniniwala dito. Tinanggap naman ni Ador ang mga sinabi nito at nangako na ibabalik ang mga kaibigan nito. Matapos niyon ay nagpaalam na siya sa mga ito. Dala ang mga sandata. Sumugod sa may bulwagan sina Ador at Natoy at nakita nila doon na pinaghahabol ng mga aswang ang mga bihag nila at nag-uumpisa na ang palaro. Napansin nila si Joaquin at Laura na bitbit ng dalawang aswang. Sumisirit ang buta sa leeg ni Joaquin, samantalang si Laura naman ay may saksak sa dibdib at mukhang hindi na sila humihinga. Sinundan ni Ador ng tingin sina Cynthia at Marvin at mukhang kabado silang tumatakbo para sa mga buhay nila. Maswerte silang hindi natamaan ng mga lumilipad na palaso at sibat. Kaya nang makarating sila sa may dulo ay sinalubong sila ni na Ador at Natoy at binigyan ng panuto kung saan sila hihintayin bago makaalis sa lugar na iyon. Tumalima naman sina Cynthia at Marvin kahit pagod na sila. Naghiwa-hiwalay sila at hinarap nila Ador at Natoy ang ibang mga aswang, pati na rin si Romel. Muling nagtuo sina Ador at Romel at nagtagisan sila ng lakas at galing sa pakikipagtunggali sa isa't isa. Medyo naparuhan si Ador pero hindi siya tumigil sa pakikipaglaban kay Romel. Hanggang sa nasaksak niya ito sa dibdib at lumalim ang mga sugat nitong natamo. Sa uli ay hindi na niya binigyan pa ng panibagong buwelo ang katunggali dahil alam niyang naghihingalo at hindi na magtatagal ang buhay nito. Kaya hinayaan na lamang niyang nag-aagaw buhay ito sa isang tabi. Nang masigurado nila na marami na silang napatay na mga aswang,
ay nagpasya silang puntahan sila Cynthia at Marvin sa lugar na sinabi nila sa mga ito. Hindi naman sila nabigong matagpuan ng dalawa at nananatili sila sa kanilang pinagkukublihan. Tumakbo silang lahat palayo sa plaza at nang makarating sila sa mga kabahayan, ay parang bumalik sa alaala ni Ador ang mga nangyari sa kanya noon. Tinanaw nila sa di kalayuan ang mga aswang na desperado pa rin silang mahuli. At kitang-kita nila ang mga galawan ng mga ito sa malayo sa tulong ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Kahit na medyo pagod na sila ay sinika pa rin nilang makalabas sa may arko. Nang magataka sila ay humagulgol sa pag-iyak sina Cynthia at Marvin. Iyak iyon ng kasiyahan na sa wakas ay nakaligtas sila sa kamatayan. Pagka-uwi nila sa bahay ni Canor, ay sinalubong si Ador ng mainit na yakap ni Risa. At kasunod niyon, ang mga kaibigan nilang nabuhay, buhat sa pagkakabihag sa plaza. Nalungkot ang magkakaibigan nang malaman na napatay sina Joaquin at Laura. Puno sila ng dalamhati at matagal bago sila tumigil sa pag-iyak. Nananatili na muna sila ng isang araw pa sa bahay ni Canor upang mapagaling ang mga sugat na natamo ni Ador, pati nila Cynthia at Marvin. Gayon din na makabawi sa lakas bago bumiyahe at bumalik sa kanilang mga pinanggagalingan. Sa kinabukasan, kinausap ni Risa ng masinsinan si Ador at ipinahayag niya ang tunay na damdamin para sa binata at pagkadismaya niya sa panluloko sa kanila ni Romel. Pinapaniwala siya nito na mabuting tao at hindi siya sasaktan. Pero bantay sa lakay pala ito at kumakain ng mga tao. Pinakausapan niya si Ador na bigyan pa siya ng kaunting panahon para makapag-isip-isip dahil hindi pa siya handang makipagrelasyon sa kabila ng lahat na naganap na trahedya sa kanilang pagpunta sa Beringan. At kahit pa may nararamdaman siyang pag-ibig para sa binata. Inirespeto iyon ni Ador at natuto siyang maghintay kay Risa. Kahit alam niya na parehas nilang mahal ang isa't isa. Nagpasalamat si Ador kay Natoy sa tibay ng loob nitong sumama sa kanya at makipaglaban sa mga aswang. Bagay na ikinatuwa ni Natoy dahil itinuring na din niyang matalik na kaibigan si Ador kahit sa maikling pagsasamahan. Kahit papano ay nakapagpahinga rin silang lahat at nagamot ang kanilang mga sugat. Nang maramdaman nila na kakayanin na nilang bumiyahe sa kinabukasan, ay inayos na nila ang kanilang mga bagahe. Sa sumunod na araw, pagsapit ng bukang liwayway, ay gumayak na sila. Nagpasalamat si Ador pati ang mga kaibigan niya sa kabutihang ipinakita sa kanila ng mag-anak. Inihatid sila ni Canor sa bukana at doon siya kumaway para magpaalam. Taos-puso ang pamamaalam sa kanya ni Ador dahil hindi niya natitiyak kung magkikita pa silang muli. Nang makasakay na sila sa sasakyan at makabiyahe ay bumuhos na naman ang mga alaala sa isipan ni Ador. Nagbalik tanaw siya sa mga nangyari. Bagamat hindi na niya nasilayan si Sarita, ay sariwa pa rin sa isip niya ang kasamaang nagawa ni Romel sa kanyang buhay. Gayon din sa babaeng iniibig niya. Napagtanto niya na may likas na kasamaan ang ibang nilalang para matugunan ang kanilang mga pangangailangan at matupad ang lumang tradisyon. Batay sa kwento ni Tio Ruben ay lumipat sa Tarlac si Ador at iba ang napangasawa niya. Kailanman ay hindi na ito bumalik sa Beringan. Wala na ring nasagap na balita ukol kay Romel at mukhang napatay siya sa huling engkwentro kay Ador. Nakapagbigay ng aral sa akin ang naturang kwento na hindi sa lahat ng pagkakataon ay sandigan natin at matatakbuhan.
sa tuwing may problema ang mga kaibigan natin. Minsan pa nga ay sila pa ang mag-iiskandalo at sisira sa ating mga pangalan. Dito na po nagtatapos ang kwento at maraming salamat po Sir Casper sa pagbibigay ninyo ng oportunidad na mabasa ko ang kwento sa inyong YouTube channel. Maraming salamat din po sa sumuporta ng mga tagapakinig. Mabuhay kayo.